Nag-mirth ka ba mag-isa after overtime? Yung gabi na madilim na sa EDSA, walang tao sa station. Yung babaeng katabi mo, maganda, payat, smile lang ng kakaiba. Hindi mo alam, aswang na pala siya. At ikaw, ang napili niyang hapunan ngayong gabi. Ako si Jessa, 28 anyos, tindera sa Divisoria Market. Araw-araw ko tong routine, umaga papuntang palengke, gabi pa uwi sa Tondo. Pero noong Biyernes ng October, after closing ng tindahan ko ng mga gulay, nag-decide akong mag-mirth kaysa jeep. Sobrang pagod na ko, pero kailangan makauwi agad, may anak akong 5 anyos naghihintay sa nanay niya. Sumakay ako sa North Avenue Station, last train na yon, alas 12 ng gabi. Halos walang tao, ako, 3 matatanda, at yung babaeng nakaupo sa harap ko. Maganda siya, parang model, mahabang itim na buhok, puting blouse, skinny jeans. Pero yung mata niya, parang walang lalamunan. Bakit ka mag-isa? Tanong niya ng mahina, ngumingiti. Hindi ko sinagot, tumingin na lang sa phone ko. Pero kinilabutan ako. Yung amoy niya, parang basa na lupa pagkatapos ng ulan, halo pa ng sariwang dugo. Sa Divisoria, maririnig mo lagi yung chismis, may aswang daw sa palengke, nagpapanggap na tindera. Hindi ko pinansin noon. Hanggang nag-umpisa na yung train. Sa Quezon Avenue Station, bumaba yung matatanda. Naiwan kami dalawa. Saan ka po? Tanong ko para maging polite. Sa Taft din, Ate Jessa, sagot niya. Paano niya nalaman pangalan ko? Wala akong sinabi. Alam ko lahat dito sa MRT, dagdag niya, tumatawa ng mahina. Yung ngiti niya, hindi abot sa mata. Nagsimula na yung subtle signs, yung kuko niya sa upuan, matagal at itim na parang hindi pinuputol. Yung binti niya, payat na payat, parang hindi normal. At yung tunog, tik-tik, mula sa bag niya. Parang may nabubuhay na hayop sa loob. Flashback ko sa Divisoria, yung matandang tindera ko, si Aling Nena, sinabihan ako kagabi, Jessa, huwag kang mag-mirth gabi. May aswang daw na sumasakay, naghahanap ng buntis o may anak. Tumawa ako noon. Pero ngayon, ramdam ko yung lamig sa batok ko. Yung babae, nagsimula ng magkwento, alam mo, ate, ako rin tindera dati. Pero nagutom ako, kaya nagbago na ko. Yung boses niya, parang echo sa tunnel. Sa Kamuning Station, biglang bumagal yung train. Parang may sira, sabi ng announcement. Pero walang tumitigil sa station, dark na labas. Yung babae, lumapit sa pwesto ko. Gutom na ko, Jessa, bulong niya. Paano niya ulit sinabi pangalan ko? Alam ko lahat ng secrets mo. Yung anak mo sa Tondo, maganda siya. Para sa akin ba? Napatayo ako, kinuha ko yung bag ko, may bawang at asin doon, laging dala ko para sa protection, sabi ng lola ko. Pero nawala yung bag. Nagsimula yung kwento niya ng detalyado, noong 2015, ako rin katulad mo. Tindera sa Carbon Market sa Cebu. Nag-mirth, bus lang doon. Pero isang gabi, sumakay akong matandang babae. Tik-tik-tik yung tunog ng kuko niya. Nagising ako sa hospital, upper body ko lang. Manananggal na ko mula noon. Pumunta ako Manila para maghanap ng bagong pamilya. Yung mata niya, nag-glow red sa dim lights. Nakita ko sa phone reflection, yung leeg niya, may sugat na hindi gumagamot, tumigil na talaga yung train sa gitna ng tunnel. Lights flickering. Tulong. Sigaw ko sa intercom, pero dead air. Yung babae, tumayo na. Yung katawan niya, parang lumalaki yung braso. Tik-tik-tik-tik. Lumakas na yung tunog, parang sa loob ng dibdib niya. Tumakbo ako sa kabilang coach, pero locked yung door. Nakita ko sa bintana, yung ulo niya, umikot 360 degrees. Heavy breathing ko, pawis na pawis. Yung babae, hindi na babae, lumapit. Huwag kang tumakbo, Jessa. Ikaw ang perpekto. May dugo ka na mabango. Yung boses niya, demonic na. Sa gitna ng panik, naalala ko yung dasal ng lola ko, tabi po. Pero hindi enough. Biglang nahati yung katawan niya. Upper body lumipad papunta sa akin, lower body natira sa sahig with blood trail. Manananggal talaga. Yung bituka niya, nag-drip-drip sa sahig, sumigaw ako, kinatok yung emergency button, walang signal. Yung upper body niya, nakalupagi sa kisame, tumatakbo papunta sa akin tulad ng spider.
Gutom na 3 days na ko. Sigaw niya. Nakita ko yung mga pasahero sa likod, yung tatlong matatanda kanina. Wala na sila. Mawawala na rin ba ko? Kinuha ko yung rosaryo sa bulsa, itinapon sa kanya, sizzle sound, nasunog yung balat niya. Umiiyak siya ng galit, flashback ulit, childhood ko sa Tondo. Yung kwento ng nanay ko about aswang sa cemetery. Huwag kang lalabas ng full moon, sabi niya. Ngayon, full moon sa labas ng tunnel. Yung babae, nag-recover agad. Human lang yan, Jessa. Ako, immortal. Lumapit yung torso, kuko niya halos maabot ko na. Sumigaw ako ng aswang ka, biglang lights on. Yung lower body, gumalaw papunta sa torso. Nag-reunite sila sa harap ko. Pero, she's back to normal woman. Ngumingiti ulit. Salamat sa laro, Jessa. Bukas, sa Divisoria na tayo. Yung train, gumalaw na ulit. Bumaba siya sa top, parang walang nangyari, ako, nanginginig. Sa phone ko, 10 missed calls from unknown number. Messages, anak mo, masarap tingnan. Susunduan kita bukas sa market. Sino? Yung number ko mismo. Hindi ko na-enroll SIM. Sa reflection ng phone, nakita ko yung leeg ko, may sugat na tik-tik pattern. Image 6 hanggang 8, montage empty MRT, Jessa walking home scared, full moon over Manila, final shadowy figure. Nakarating ako Tondo, safe daw. Pero sa panaginip ko that night, lahat ng pasahero, aswang din. Yung MRT mismo, portal nila. Bukas, Divisoria, pipiliin ko ba lumabas? O itatago ko na anak ko forever? Subscribe para sa next, aswang sa Divisoria Market. Like at comment na kapag mert ka ba gabi.